The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-Midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na nakaengkwentro ng kaluluwa na isang manlalako ng balut na base sa kwento ng kaniyang lola. Bata pa lang ako ay nakakakita na ako ng mga ligaw na espiritu at kaluluwa. Ako nga pala si Kimpoy at ito ang kwento ng aking pagkakilala sa isang ligaw na kaluluwa na nagtitinda ng balut sa gabi. Noong ako ay 6 na taon pa lang ay kinausap ako ni Lola Tetang na may lahi kaming may third eye. Doon ako naliwanagan kung bakit ang mga kalaro ko ay hindi ko mahawakan at tila ba palaging duguan. Paliwanag ni Lola na mga kaluluwa ang aking mga nakakalaro. Si Lola Tetang ang naggabay sa akin sa pakikipagsalamuha sa mga kaluluwang ligaw. Ang bilin niya ay tratuhin kong para silang nabubuhay at huwag katakutan dahil sila ay nawawala lang sa landas papuntang langit. Madalas daw ay may misyon pa sila sa lupa. Nang tumanda ako, ay marami na akong nakausap na mga kaluluwa na aking nakakasalubong. Hanggat maaari ay hindi ko sila pinapansin at hinahayaan sila sa kanilang paggala. Nagbago ang lahat ng isang gabi ay ako ay naglalakad mag-isa pauwi. Galing akong trabaho noon at kakalipat ko lang din malapit sa aking pinapasukan. Di ako gaanong pamilyar sa aking daan kaya ako ay medyo naliligaw pa. Napansin kong lumamig ang ihip ng hangin at nakaramdam ako ng kakaiba. Paglingon ko ay may sumusunod sa aking ale. Sa unang tingin pa lang ay alam ko nang isa siyang kaluluwang ligaw, ngunit iba ang bigat na nararamdaman ko sa kanya. Tila ba ay may kakaibang enerhiya na humihila sa akin papalapit sa kanya. Kaya naman naisipan kong lingunin siya at batiin. Tinapangan ko ang aking loob at bumati ako na magandang gabi sa kanya. Kitang-kita ko ang duguan niyang muka, ngunit hindi ko ito pinansin at kinausap ko siya ng normal na parang buhay pa siya. Nag-alok siya sa akin ng paninda niyang balut at tumanggi akong bumili nito. Nagkwento siya na ilang gabi na siyang nagbebenta at walang pumapansin sa kanya. Naisip kong hindi niya alam na patay na siya. Nagiging makakalimutin na din daw siya at gusto na lamang niyang makauwi sa kanila. Itinuro niya ang isang lumang bahay at nagsabi na doon daw siya nakatira. Ang bahay na itinuro niya ay ang aking inuupahan ngayon at nagpasama siya papunta dito. Nang kami ay malapit na, ay biglang naglaw ang kaluluwa ng ale. Naisip ko na baka kaya niya ako sinusundan ay may misyon pa siyang kailangang gawin na hindi natapos bago siya makauwi. Napag-alaman kong karumal-dumal ang pagkamatay ng dating nakatira sa aking inuupahan. Isang tindera ng balut na nagngangalang Manang Bidang ang umuupa dito. Natagpuan lamang daw ang katawan nito dito malapit. Tila ba siya ay pauwi na nang patayin ito. Nang malaman ko ang kanyang kwento, ay nahabag akong tulungan siya, kaya naman naisip kong gusto kong malaman pa ang kanyang istorya.
Tuwing gabi ay nag-aabang ako pag naglalakad-lakad at inaabangan kong magpakita siya ulit. Isang gabi, habang ako ay naglalakad, ay nakaramdam akong may sumusunod sa akin at napansin kong may lalaking nakabuntot sa akin. Sa una ay nalungkot ako dahil inasahan kong makikita ko ulit si Manang Bidang. Halos atakihin ako sa puso nang ako ay lumingon. Tumambad sa aking harapan si Manang Bidang at humihingi ito ng tulong. Napasigaw ako sa gulat at mukhang nagulat ang lalaking nakasunod sa akin dahil iniwasan ako nito at nilagpasan lamang ako. Nag-aalala akong kinumusta si Manang Bidang kung bakit niya ako hinihingan ng tulong. Ipinaliwanag niya sa akin na may sumusunod sa kanyang lalaki at hinahabol siya. Inagaw daw ang kanyang bilihing paninda at gusto siyang nakawan nito. Kinalma ko siya at sinabing sasamahan ko siya pauwi. Nang makalapit sa bahay ay naglaho ulit ito. Ilang gabi ulit ang lumipas at naisip kong marahil kailangan ni Manang Bidang na malutas ang kanyang pagkamatay para matahimik ang kanyang kaluluwa. Kaya naman, naisip kong kausapin pa siya sa susunod naming pagkikita. Napadalas akong maglakad-lakad sa gabi para sa kanya. Isang gabi ay habang naglalakad-lakad ako ay nakaramdam ulit ako na parang may sumusunod sa akin. Ang akala ko ay si Manang Bidang ito, ngunit paglingon ko ay yung lalaking nakasabay ko noong nakaraan lang pala. Kakamustahin ko na ito nang bigla siyang tumakbo papalapit. Tinutukan niya ako ng kutsilyo sa leeg at kinaladkad papuntang eskinita. Hinihingi niya lahat ng gamit ko at pera habang ako ay nagmamakaawang wag niya akong saktan. Nanginginig ako sa takot at ibinigay ko ang dala kong bag na laman ang aking wallet at cellphone. Tinulak niya ako sa sahig habang kinakalkal ang laman ng aking bag. Tatakbo na sana ako nang bigla niya akong hatakin at tutukan ng kutsilyo sa aking tagiliran. Nang isasaksak na niya ito sa akin, ay biglang nagpakita ang imahe ni Manang Bidang at napatigil kaming dalawa. Sinugod ni Manang Bidang ang lalaki ng hold up sa akin at pinagsasaksak niya ito gamit ang kutsilyong itinutok sa akin. Sumisigaw si Aling Bidang na itong hold-upper na to ang pumatay sa kanya at di siya papayag na may iba pa itong mabiktima. Nang humandusay na ang hold-upper, ay saktong nagdatingan ang mga tao at tinutulungan nila akong tumayo. Nakita ko sa malayo si Aling Bidang na nakangiti habang nakatingin sa akin. Kumaway siya sa akin na tila nagpapasalamat at biglang naglaho. Kilala daw na hold-upper ang lalaking iyon at pinalakpakan ako ng mga tao sa paglaban ko dito. Naikonekta din sa pagkamatay ni Manang Bidang ang lalaking iyon at sinabing ako daw ang nagbigay ng hustisya sa pagtulong sa pagkakakilala sa pumatay sa kanya. Ngunit ako ang lubos na nagpapasalamat kay Manang Bidang dahil siya ang tunay na nagligtas sa akin noong gabing iyon. Ngayon ay namulat na ako sa pagtulong sa iba pang mga kaluluwang ligaw at sinasamahan silang lutasin ang kanilang mga pagkamatay. Maging leksyon sana sa atin na mas mainam tumulong sa ating kapwa dahil maaari din nila tayong matulungan sa ibang paraan. Kahit pa sila ay mga ligaw na kaluluwa.
Hi Sir Blue, pakitago na lamang ako sa pangalang Regina. Ito ang kwento kung paano nagbago ang buhay ng aming pamilya dahil sa isang katulong. Nag-umpisa ang aking kwento nang ako ay ma-promote bilang isang manager sa aking kumpanya. Kasabay ng aking promotion ay ang madalas kong late na pag-uwi. Dahil dito, naisipan namin ng aking asawa na si Cardo na kumuha ng makakatulong sa bahay. Naisip namin na kailangan namin ng tagalinis at tagaluto dahil madalas ay pagod na kami mag-asawa galing sa trabaho para kumilos pa sa bahay. Dito na namin unang nakilala si Aling Luz. Binigay ng aking kuya sa abroad ang pangalan niya at binigay naman namin ang aming address. Kinabukasan ay agaran na siyang nakaabang sa harap ng aming bahay. Matanda na si Aling Luz at tahimik lang. Unang pagtatagpo pa lamang namin ay nakaramdam na ako na mayroong kakaiba sa kanya. Nagtaka nga ako dahil tumatango at umiiling lamang ito kapag kinakausap. Nung una nga namin siyang nakita, nakatayo lamang ito sa harap ng aming gate at hindi man lang nagtawag o nag-doorbell. Tinanong ko siya kung siya nga ba si Aling Luz at tumango lamang ito. Kaya, pinapasok namin siya agad at ipinaliwanag ang aming mga bilin. 3 oras lamang siyang mamamalagi araw-araw at maglilinis lamang siya ng kaunti. Pupunta lamang siya tuwing gabi para magluto ng hapunan at ihanda ang aming mga pagkain para kinabukasan. Nung unang araw pa lang ng kanyang pagbisita sa aming bahay, mayroon ng mga kakaibang bagay na nangyari agad sa amin. Maraming mga bubuwit at insekto ang mga sumusulpot kung saan-saan. At lahat ng mga ito ay mga namamatay agad. Habang kumakain kami ng hapunan, ay puro patay na langaw ang aming lamesa. Sinabihan ko si Aling Luz na linisin ang mga insektong ito. Tumango lamang siya at agad namang dinampot ang mga langaw. Nang makauwi na si Aling Luz, nag-usap kaming mag-asawa at nagtaka sa biglang pagdami ng peste sa aming bahay. Sinubukan kong tawagan ng aking kapatid para magtanong at magpakwento tungkol kay Aling Luz. Ngunit hindi ito nakasagot sa aking tawag. Naalala ko kasi yung mga kwento ng matatanda noong bata pa kami tungkol sa mga engkanto na sinusundan ng mga hayop. At sumagi sa isip ko na halos wala pala akong alam tungkol kay Aling Luz. Ni hindi ko din alam ang kanyang probinsya. Sa pangalawang araw ni Aling Luz, napansin naming mas lalong dumami ang mga insekto sa bahay. Tila ba sinusundan siya ng mga insektong ito. Binulungan ako ni Cardo na parang may hindi kaaya-aya sa amoy ni Aling Luz, kaya siguro ito sinusundan ng mga insekto. Sinabihan ko si Cardo na kausapin ng maayos si Aling Luz tungkol dito. Biniro lamang ni Cardo si Aling Luz na pwede itong makigamit ng aming banyo kung nais nitong makiligo para naman gumanda din ang buhok nito. Sumimangot si Aling Luz at nang kinagabihan ay sumakit ang tiyan ni Cardo. Nagsusuka ang aking asawa at napansin nitong may nakasabit na buhok sa kanyang lalamunan, kaya hinila niya ito. At habang hinihila niya ang buhok, napansin niyang puti ang buhok at katulad ito ng kay Aling Luz. Sinubukan kong tawagan ulit ang aking kapatid, ngunit hindi pa din ito
nakakasagot. Kaya iniwanan ko na lamang siya ng mensahe at sinabing may kakaiba sa kanyang inirekomendang katulong. Kinabukasan, bumili kami ni Cardo ng langis sa simbahan para harapin namin si Aling Luz kapag siya ay dumating. Kakausapin na namin to at papaalisin na at sasabing hindi na namin siya kukunin bilang katulong. Naisipan din namin ni Cardo na lumipat muna ng tirahan pansamantala, lalo na't alam ni Aling Luz ang aming bahay at baka kalaunan ay gantihan niya kami sa oras na paalisin namin siya. Inaabangan namin si Aling Luz na dumating at kumatok sa gate ng aming bahay nang biglang marinig namin mag-asawa na sumigaw ang aming anak. Pagdating namin sa kanyang kwarto, nagulat kami sa aming nakita. Tinatangkang lamunin ni Aling Luz ang aming anak ng buong buo. Hindi namin maipaliwanag kung paano lumaki ng ganon ang kanyang bunganga. At buti na lamang ay dala ni Cardo ang langis na nakuha namin sa simbahan at binato niya ito kay Aling Luz. Nahimasmasan kami mag-anak matapos mawala na parang bula ni Aling Luz. Nagkulong kami sa aming kwarto sa takot na baka bumalik si Aling Luz. Nanginginig pa rin sa takot si Tintin dahil sa nangyari sa kanya at hindi daw niya malaman kung paano nakapasok ng bahay si Aling Luz. Nagtawag agad ako sa aking mga kakilala para humingi ng tulong na makakuha ng pwedeng lipatan pansamantala. Buti na lamang ay mayroon kaming apartment na nakuha na pwedeng lipatan agad. Napansin kong tumatawag pala ang aking kuya kaya agad-agad kong sinagot ito. Humingi si kuya ng tawad dahil hindi daw niya nasagot ang aking mga tawag. Tumaas ang balahibo ng aking buong katawan sa kanyang mga sumunod na sinabi. Hindi raw pwedeng gawin ni Aling Luz ang mga sinasabi ko dahil hindi daw nakarating si Aling Luz sa aming bahay. Nagkasakit daw ito at nasa probinsya pa. Kung sino man daw ang aming pinapasok sa aming bahay ay hindi daw yun ang tunay na Aling Luz. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ako si Blue at ang kwento natin ngayon ay ipinadala ng isa nating subscriber. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na nakakita ng isang babaeng nakaputi na tumatawid sa isang liblib na tulay. Ako si Donna. Ang aking kwento ay nagsimula noong ako ay inihatid ng aking nobyo pauwi sa aming bahay isang gabi. Unang beses namin magkita sa personal noon, kaya naman magalang niya akong inihatid. Nagkakilala kami ni Jason sa Facebook. Inad niya ako at sinachat palagi hanggang sa manligaw na siya. Sinagot ko naman siya matapos ang ilang linggong pag-uusap. Gwapo si Jason at matipuno ang kanyang katawan. Hindi naman ako selosa, pero napansin kong marami nagko-comment sa kanyang mga post ng mga babae at nire-replyan din niya ang mga ito. Unang beses naming mag-date at magkita ng personal ay 6 na buwan na kaming magnobyo. Puro lamang kami chat at video call. Lagi niyang sinasabi na may bigla ang lakad siya tuwing kami ay dapat magkikita. Nang magkita na kami at habang kumakain na kami sa isang restaurant, pansin kong pinagtitinginan kami ng ibang mga babae at nililingon din niya ang mga ito. Nakaramdam ako ng pagkainis sa kanya, ngunit dinaan niya ako sa kanyang paglalambing.
Ihahatid daw niya ako sa amin gamit ang kanyang motor. Inabot na kami ng 12:00 ng gabi sa daan pa uwi dahil nilibot pa namin ang aming bayan. Madilim na ang mga kalsada at napansin kong walang katao-tao sa paligid pauwi sa amin. Malamig ang ihip ng hangin at tahimik ang daan papunta sa isang tulay. Kinilabutan ako nang makaaninag ako ng babaeng nakaputi malapit sa tulay. Hindi ko masyadong maaninag ang kanyang itsura dahil mahaba ang kanyang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Nalagpasan namin agad ito at tinanong ko si Jason kung nakita niya ang babaeng nakaputi. Tinaasan lang niya ako ng kilay at sinabihan na huwag akong manakot. Wala daw siyang nakita na kahit ano. Binilisan na niya ang pagmamaneho ng motor pauwi sa amin. Pag-uwi ko, nagpasalamat ako kay Jason sa paghatid sa akin at sa araw na nilaan niya para sa akin. Bala ko na sana siyang papasukin sa aming bahay, ngunit bumukas ang pinto at sinalubong ako ng aking kapatid. Pinagalitan ako ng aking kapatid na wag daw akong mag-uuwi ng lalaki nang hindi ipinapakilala muna sa aming pamilya. Nung nakaraan araw lamang daw ay may nawawalang babae dahil sa kanyang nakadate. Kaya mag-ingat daw ako. Hindi ako nakinig kay ate at patuloy na kinakausap si Jason. Buong araw kaming magkausap ng ilang linggo. Sinasabihan niya akong gusto niya ulit akong makasama at napagdesisyonan kong makipagkita ulit sa kanya. Nagkita ulit kami ni Jason at napansin kong panay ang hawak niya sa akin. Nakaramdam ako ng hindi pagkakomportable sa kanya. Pinipilit niyang magpalipas kami ng gabi pero nagpahatid na ako agad sa kanya pauwi. Nang daanan namin ang nakakatakot na tulay, napansin kong meron na namang hugis ng babaeng nakaputi ang nakatayo sa tulay. Kinilabutan ako nang makita ko siya ng malapitan. Duguan ang mukha ng babae at puro pasa ang kanyang mukha na tila ba binugbog. Sira-sira ang damit nito at humihingi siya ng tulong. Tumaas ang balahibo ng buong katawan ko nang mamukhaan ko siya. Siya ang babaeng nasa balita na nawawala. Napasigaw ako sa takot. Nagalit si Jason sa gulat at pinagmumura niya ako dahil sa inis. Sinabihan pa niya akong iuhulog daw niya ako sa tulay dahil sa ginawa ko. Kaya sinabi ko sa kanya ang aking nakita at mas lalo pa itong nagalit. Wala daw kaming nadaan ng babaeng nakaputi, ngunit halata sa kanyang mukha na parang natakot din siya. Bumaba agad ako sa kanyang motor at nagpaalam. Dumiretso na agad ako papasok sa bahay at hindi na siya nilingon. Grabe ang kabog ng aking dibdib sa aking nakita at grabe din ang sama ng loob ko sa naging trato sa akin ni Jason. Naging malamig na ako sa chat namin ni Jason at halos hindi na siya kinakausap. Late na ako mag-reply at maiksi na lamang ang mga sagot ko sa kanya. Hanggang sa mapagdesisyonan kong makipaghiwalay na. Tumawag siya sa akin at nagmamakaawang makipagbalikan ako sa kanya. Hindi ko pinapansin ang mga chat niya ng ilang araw hanggang sa naisipan kong silipin ang huli niyang mensahe kung saan gusto niyang makipagkita para sa closure. Nakipagkita siya sa akin at humingi ng tawad sa kanyang naging ugali noong huli kaming magkasama. Nadala lamang daw siya sa kanyang emosyon
at pinaliwanag niyang ayaw lang daw niyang nagugulat habang nagmamaneho siya. Inabot kami ng gabi ulit at napansin kong panay na naman ang hawak niya sa akin. Sinabihan ko siyang huwag niya akong masyadong hawakan at bigla siyang nagalit. Huwag daw akong mag-inarte at ibigay ko na lang daw ang gusto niya. Nanlilisik ang mga mata niya at tila ba gigil na gigil sa akin. Natakot ako sa kanya kaya tinulak ko siya at tumakbo. Hinabol niya ako at sumisigaw ako ng sumisigaw para humingi ng tulong, ngunit walang tao sa paligid. Hanggang sa natanaw ko ang tulay na nadadaanan namin at nagmamadaling makarating doon. Ngunit naabutan ako ni Jason at tinulak niya ako. Dinaganan niya ako at binantaan niya ang aking buhay. Susuntukin niya ako nang bigla siyang napahinto at lumingon. Paglingon ko ay nagulat ako sa aking nakita. Nakita ko ang babaeng nakaputi na nakalutang at papalapit sa amin. Nanlilisik ang mga mata nito at nakatingin ng masama kay Jason. Biglaan nitong lumapit na parang lumilipad papunta kay Jason. Jason, ikaw gumawa sa akin ito. Magbabayad ka! Sabi ng babaeng nakalutang. Galit na galit ang itsura nito at tipong papatayin si Jason. Sarah! Patawarin mo ako, Sarah! Pagmamakaawa ni Jason habang siya ay kinakaladkad ng kaluluwa papunta sa tulay. Hinimatay na lamang ako sa takot at nagising kinabukasan. Paggising ko, nakita kong puro pulis na ang tulay habang dinadala ako sa ambulansya. Pinaliwanag sa akin na natagpuan na ang katawan ng babaeng nawawala na si Sarah. Suspect daw ang isang serial rapist na nagngangalang Jason at sa ngayon ay pinaghahanap na nila ito. Alam kong wala nang mabibiktima pa si Jason dahil sigurado akong nagdudusa na siya sa impyerno dahil sa ginawa niya kay Sarah. Magandang araw mga ka-Midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. Ito ay tungkol sa isang babae na nagkaroon ng dalawang manliligaw kung saan ang isa ay pinaghihinalaang aswang. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Andeng. Ang aking kwento ay nangyari noong ako ay dalaga pa. Nagsimula magbago ang buhay ko nang makilala ko si Tonying at Danilo, ang dalawa kong manliligaw noong nakatira pa ako sa probinsya. Tahimik ang buhay ko sa probinsya at masaya ako dito. Nang ako ay magdalaga, naisip kong nais kong magkanopyo. Kaya naman, sumama ako sa aking mga kaibigan sa sayawan para makakilala ng mga lalaking maaaring manligaw sa akin. Doon ko unang nakilala si Tonying. Misteryoso at tahimik lang si Tonying, ngunit matipuno ito at may itsura. Sa una pa lang ay sa kanya na ako napapatingin, kaya naman laking tuwa ko nang ako ay lapitan niya at kami ay nag-usap ng matagal. Masaya akong natapos ang araw, ngunit binalaan ako ng aking mga kaibigan. Bali-balita kasi sa aming baryo na lahi ng mga aswang ang pamilya ni Tonying at mag-iingat daw ako. Hindi ako nakinig sa kanila dahil
nahuhulog na ang loob ko kay Tonying. Naisip ko din na wala namang nababalitang mga namamatay dito sa amin dahil sa aswang at malamang ay chismis lang ang mga ito. Kaya naman, pinayagan kong manligaw sa akin si Tonying at tinutulungan niya ang aking pamilya sa mga gawaing bahay. Makalipas ang ilang araw, ay nagpasama ako sa aking mga kaibigan para mamili ng damit sa aming date ni Tonying. Nang makilala ko si Danilo. Nakasalubong ko si Danilo sa may bayan at napansin kong gwapo at mukhang artistahin ang dating nito. Sa unang tingin pa lamang, mahahalata mo na siya ay taga Maynila. Kaya laking gulat ko nang hiniling niya na magkita kami ulit. Sa udyok ng aking mga kaibigan, pumayag ako at nakipagkilala sa kanya. Nang magkita kami ulit, ikinuwento niya na dito sa aming probinsya galing ang kanyang mga magulang. Kaya naisip niyang dito lumipat. Nakagaangan ko siya ng loob at bigla itong nagtapat na nais niya daw akong makilala pa at gusto niyang manligaw. Ngunit nakonsensya ako para kay Tonying dahil nauna itong manligaw sa akin. Bumibisita si Danilo sa aming bahay para mag-abot ng mga mamahaling regalo at mga bulaklak. Nakikita ni Tonying ang mga pagbisita ni Danilo at sinabi niya sa aking mas magsisikap pa siyang makuha ang loob ko. Natuwa ako sa kanya, ngunit nalilito na ako ngayon kung sino sa kanila ang pipiliin ko. Ilang araw ang lumipas at pinaulanan ako ng mga regalo at pagtulong sa gawaing bahay ng aking mga manliligaw. Masaya ang mga araw ko dahil sa atensyong nakukuha ko. Ngunit napalitan ito ng takot isang araw nang may mabalitaang isang babae ang natagpuang patay. Brutal daw ang pagkamatay nito na tila ba inatake ng mabangis na hayop. Hiwa ang katawan nito at nakalabas ang mga laman loob. Huli daw nakita ang babaeng ito sa isang sayawan at may kasamang isang lalaki. Natakot ang buong bayan namin dahil kumalat ang usap-usapang mayroong aswang. Naisip ko si Tonying at nag-alala na baka tama ang kwento ng aking mga kakilala. Dahil sa sayawan kami nagkakilala at doon huling nakita ang babaeng na biktima. Dumagdag pa sa aking pag-aalala nang mabalitaan kong nagpang-abot sa bayan si Danilo at Tonying. Nagsusuntukan daw ang dalawa at ang dahilan daw ng kanilang away ay ang panliligaw nila sa akin. Agad akong dumiretso sa bayan para pigilan sila. Inawat na ng mga tao ang dalawa at sigaw ng sigaw si Tonying na ako daw ay sa kanya lamang. Kinabukasan, bumisita at humingi ng tawad si Tonying sa akin. Kinausap ko siya ng masinsinan at tinanong ng diretso kung aswang nga ba siya. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso at sumagot na lamang ng oo. Umikot ang aking mundo at ako ay nagsabi na magpapahangin muna. Hindi ako makapaniwala na totoong aswang si Tonying at inamin niya ito sa akin. Sinubukan niya akong habulin at sinabihan na wag daw akong magtiwala kay Danilo. Naisip kong sinisiraan pa niya si Danilo para lang makuha ako. Sinabihan ko si Tonying na layuan na niya ako at wag na akong sundan pa. Habang naglalakad mag-isa, napaisip ako sa takot na baka
patayin din ako ni Tonying ngayong umami na siya sa akin na siya ay isang aswang. Kaya naisip kong puntahan si Danilo para humingi ng tulong at para maipagtanggol ako. Kinilabutan ako sa aking natanaw sa dilim. Isang hugis ng aswang na may mga pulang mata ang nakaabang sa akin. Bigla akong nanigas sa takot sa aking nakita. Nakatitig lang ito sa akin ng matagal nang bigla itong tumakbo papalapit sa akin. Agad akong kumaripas ng takbo pauwi sa amin. Habang tumatakbo, naramdaman kong malapit na akong maabot ng aswang at sa aking pagmamadali ay nadapa ako at muntik nang maabutan nito. Laking gulat ko nang may isa pang aswang ang nagpakita at kinalaban ang aswang na humahabol sa akin. Hindi ko napansin kung saan nanggaling ang isa pang aswang, ngunit pinagtatanggol ako nito. Naglaban ang dalawa at napuruhan ang aswang na humabol sa akin. Laking gulat ko nang magbagong anyo ang aswang bilang isang tao. Hindi ako makapaniwala na ang aswang na humahabol sa akin ay si Danilo. Nagbagong anyo din si Tonying at ipinaliwanag niya sa akin na simula nang dumating si Danilo ay nagkaroon na ng mga pag-atake ng aswang sa aming bayan. Hindi daw siya ang pumatay sa babaeng natagpuan kailan lang. Agad kong tinulungan si Tonying at nagpasalamat sa kanyang pagligtas sa akin. Humingi rin ako ng tawad dahil hindi ako naniwala sa kanya na mapanganib si Danilo. Sinabi din niya sa akin na pawang mga hayop lang ang kanyang kinakain bilang aswang at hindi siya nananakit ng tao. Ngayon, ilang taon na kami nagsasama ni Tonying at kami ay may pamilya na. Kampante ako na poprotektahan ako ni Tonying sa sino mang mananakit sa aming pamilya. At maipagmamalaki ko ngayon, ako ay may asawang aswang. Magandang araw mga ka-Midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babaeng nakasaksi ng isang pamahiin tungkol sa patay, kung saan nagkasugat ang kanyang tito habang nasa lamay at hindi na ito gumaling. Maraming pamahiin tungkol sa patay na nababalot ng kababalaghan. Bawal mag-uwi ng pagkain, bawal bumusita ang buntis, at kung ano-ano pa. Isa na dito ang pamahiin na kapag ikaw ay may sugat ay matagal ito bago gumaling. Ito ang nasaksihan ko noon. Ako nga pala si Miranda. Laking probinsya ako, ngunit nakituluyan ako sa aking tito Edwin at kanyang asawa para makapag-aral sa kolehiyo. Ngunit biglang namatay si Tita Diday at ang usap-usapan ay inatake daw sa puso nang malaman na nambababae si Tito Edwin. Matipunong lalaki si Tito at kilala sa amin. Alam namin na lapitin ito ng mga babae, ngunit hindi ko inaakalang makakapambabae siya sa bait ni Tita Diday. Sa araw ng lamay ay halatang malungkot ito at nagsisisi. Napansin namin na may sinisilip ito sa labas miya't maya. Nawala ito saglit at bigla kaming nakarinig ng sigaw. Nang tanungin siya ay may nakita daw siyang babaeng nakaitim at nakatago ang mukha. Kinalma namin siya
ng kanyang mga anak at sinabing baka nakainom lang siya at guni-guni lamang ito. Doon namin napansin ng aking mga pinsan na tila ba siya ay may kalmot sa kanyang braso. Binalaan ko siya na paniniwala sa probinsya ay masama daw magkasugat pag may patay dahil matagal daw itong gumaling. Hindi ako pinansin ni Tito Edwin at nagkulong na lang ito sa kwarto. Hinayaan naming magpipinsan si Tito Edwin at kami muna ang nagbantay sa lamay ni Tita Diday. Napag-usapan din namin na baka ang kanyang nakitang babae ay si Tita Diday at nakokonsensya na siya sa kanyang nagawang panloloko dito. Maya-maya ay nakarinig kami na umuungol sa sakit si Tito Edwin. Nang puntahan namin ito ay napansin naming hawak nito ang braso niya at namimilipit siya sa sakit. Nang aming lapitan si Tito para tignan ang kanyang sugat sa braso, ay napasigaw kami sa gulat. Kinagapangan ang kanyang sugat ng mga uod sa braso at tila ba lumaki ito. Kahit nandidiri kami ay tinulungan namin si Tito na linisin ang mga ito at gamutin ang kanyang sugat. Napaisip ako kung bakit biglaan ang paglala ng sugat nito at hindi normal ang nangyayari sa kanya. Kaya naman, sinisilip-silip ko si Tito sa kanyang kwarto habang siya ay nagpapahinga dahil nakaramdam akong hindi tipikal ang nangyayari sa kanyang sugat. Maya-maya ay napansin kong tulog na ito, ngunit pagdaan ko ulit ay parang namimilipit na naman siya sa sakit. Kinalabit ko ito at pinilit gisingin, ngunit tila ba ito ay binabangungot at tinatawag ang pangalan ni Tita Diday. Humingi ako ng tulong sa aking mga pinsan at nagtawag sa kanila. Nang tanggalin namin ang kumot ay hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Sobrang lumaki ang sugat ni Tito at nabalot na ang buong braso nito. Agad-agad naming ginising si Tito Edwin at balak na namin siya dalhin sa ospital. Ngunit pinigilan niya kami dahil sinabi niyang minumulto siya ni Tita Diday dahil sa kanyang ginawa. Kinumbinsi namin si Tito na magpadala sa ospital dahil bukas naman ang mga emergency room kahit madaling araw. Sinasabi lang nito na susunod na siya kay Tita Diday at sinusundo na siya nito. Tumabi lang ito sa isang sulok at hawak-hawak ang kanyang braso. Halos umagahi na kami at hindi na nakatulog pa si Tito at mukha lang itong aligaga sa sulok. Paulit-ulit nitong binubulong ang pangalan ni Tita Diday. Buong araw itong nagkulong sa kwarto habang kaming magpipinsan ay nagbantay buong araw. Pagod at antok na kaming magpipinsan sa pagbabantay at wala pa kaming tulog dahil sinisilip din namin si Tito Edwin. Nagpasya akong tumawag na lang ng albularyo, tutal ayaw din namang magpa-ospital ni Tito Edwin. Nang dumating ang albularyo ay naggulat kami sa kanyang sinabi. Hindi daw si Tita Diday ang nagmumulto sa kanya at may ibang tao ang nagsumpa kay Tito Edwin para lumala ang kanyang sugat. Ang pamahiin daw na magkasugat sa patay ay hindi gagaling agad ang sugat pero walang sinabing lalala ito. Malamang daw ay may nanadyang sugatan si Tito Edwin at ginamitan ng kulam para lumala ito. Tinanong ng albularyo si Tito kung may kilala ba itong nasaktan o nakaaway
dahil ito malamang ang nangkulam sa kanya. Nanlaki ang mata ni Tito at sinabi ang pangalan ng isang babae. Akala niya ay si Tita Diday ang nakita niya sa lamay na nakaitim at ang bumibisita sa kaniyang bangungot. Akala din niya na nagalit ito dahil siya ay nambabae. Ngunit naisip niyang ang kaniyang nakalaguyo ang nagpapakita at nangulam sa kanya. Hindi daw nasabi ni Tito na may asawa siya at iniwan din niya ang babae bigla nang mahuli ito ni Tita Diday. Saglit lamang silang nagsama at wala siyang alam tungkol sa babae bukod sa galing itong probinsya. Hindi niya inakala na isa pala itong mangkukulam. Matapos noon ay dinasalan siya ng albularyo at humingi ng tawad sa babae. Unti-unting naghilom ang kanyang sugat hanggang sa ilibing si Tita Diday. Sising-sisi si Tito Edwin sa kanyang ginawa at tumigil na ito sa pagiging malapit sa ibang babae kahit matagal nang wala si Tita Diday. Ating tatandaan na mamuhay tayo ng tama at iwasan ang mga gawaing magdudulot ng sakit sa ibang tao. Kahit na sundin pa natin lahat ng pamahiin, kung masamang tao tayo ay baka mauwi pa din sa paglala ng isang sugat sa lamay. Pagandang araw mga ka-midnight. Ako si Blue. Isa na namang kwento ang ipinadala sa atin ng isa nating tagapakinig. Ito ay tungkol sa isang dalagita na nakatanggap ng isang manika mula sa kanyang lola. Lingid sa kanyang kaalaman ay may misteryosong nababalot sa manikang ito. Ako po si Grace. Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan na nangyari nitong mga nakaraang araw lamang. Nagsimula ito noong aking 14 na kaarawan, kung saan niregaluhan ako ng aking lola ng isang manika. Si Lola Nita at Lolo Obet na ang nag-alaga sa akin nang mamatay si Mami Lourdes sa panganganak sa akin. Tanging mga litrato lang ni Mami ang meron ako at mga kwento nila Lola ang alaala ko sa kanya. Simula noong bata pa ako, si Lola Nita na ang tumayo bilang aking magulang. Mabait si Lola Nita, pero minsan ay mahigpit ito sa akin. Pinapagalitan niya ako kapag ako ay umuuwing may sugat. Paliwanag sa akin ni Lolo Obet na gusto lang akong ingatan ni Lola at ayaw niya akong mapaano. Takot na mawalan pa si Lola ng mahal sa buhay tulad ng pagkawala ni Mami. Isa sa mga napansin kong kakaiba kay Lola ay madalas niyang kinakausap ang mga litrato ni Mami Lourdes na tila ba buhay pa ito. Bumibili rin siya ng mga manika at figurin na pinapangalanan niyang Lourdes. Naisip ko na lang na baka paraan niya ito para di malimutan ang kanyang anak. Ngunit di ko inaakala na sa aking kaarawan ay reregaluhan niya ako ng aking sariling manika na pinangalan niya kay Mommy. Sa una ay natuwa ako dahil pinagbabawalan niya akong hawakan o laruin ang mga manika niya. Pero naisip ko na ako ay magdadalaga na at di na mahilig sa manika. Lalo na at ang ibinigay niya sa aking manika ay ang una niyang manika. Medyo nakakatakot ang itsura nito dahil may pagkaluma at sira-sira na ang mga damit. Pero ito ang paboritong manika ni Lola
Kaya naman tinanggap ko ito dahil alam kong malaking bagay para sa kanya ang pagbigay nito. Sa mga unang araw ay itinatabi ko lang ang manikang ito sa aking kwarto at di masyado nabibigyan ng pansin. Ngunit nitong nakaraang linggo, nakakaramdam ako na para bang may nakatingin sa akin. Doon ko napansin na parang may kakaiba sa manikang regalo ni Lola. Dahil isang beses, pagtingin ko sa manika, tila ba ito ay nakatingin din sa akin. Dahan-dahan ko itong nilapitan para kunin. Nang biglang gumalaw ang mga mata nito at tumingin din sa akin, napasigaw ako at agad na tumakbo. Nanginginig ako sa takot at hindi bumalik sa kwarto buong gabi. Nagsabi ako kay Lolo Obet sa nangyari at pinayagan niya akong matulog sa kwarto nila ni Lola. Nang magising ako, nagulat ako dahil nagalit daw si Lola Nita sa akin at gusto akong kausapin. Sinabi ni Lola na kung hindi ko daw nagustuhan ang kanyang regalo ay pwede ko naman daw sabihin sa kanya ng maayos. Sinubukan kong ikwento ang nangyari, ngunit sinabi lang niya na hindi daw gagawin ni Lourdes ang manakot, kaya binawi niya ang manika sa akin. Sa una, medyo nalungkot ako dahil nasaktan ko si Lola sa aking naging reaksyon. Ngunit napansin kong kakaiba ang pakiramdam ko kapag nakikita ko ang manikang iyon. Mas mabuti na sa akin na kinuha na ni Lola Nita ang nakakatakot na manikang iyon. Nakakapangilabot ang mga mata nito, pati ang ngiting hindi gumagalaw. Naiisip ko pa lang ito ay tumatayo na ang aking balahibo. Tila ba hanggang pagtulog ay ramdam ko ang pagtitig nito sa akin. Kaya napaisip ako sa kwento kung paano ito nakuha ni Lola. Ang kwento ni Lolo Obet sa akin ay regalo daw ito ng kamag-anak nila sa probinsya na manggagamot. Tinanggap daw nila ito para makatulong kay Lola nang mamatay si Mami Lourdes. Napansin ko na lang na buti ay wala na sa akin ang manika at kinuha na ni Lola ito sa akin. Isang gabi, nakita kong natutulog si Lola sa rocking chair niya habang hawak-hawak ang manika. Hinayaan ko lang sila at hindi pinapansin habang ako ay nakatambay sa sala. Ngunit paglingon ko sa kanila, nagulat akong nakatingin na ang manika sa akin at nakatitig. Habang nakatingin ito, sobrang bigat ng aking pakiramdam at hindi ako makagalaw. Hanggang sa biglang nagbago ang itsura nito at naging halimaw ang bibig. Napasigaw ako sa takot at nagising si Lola Nita sa akin dahil siya ay nagulat. Pinagalitan niya ako, kaya nagkulong na lang ako sa kwarto buong gabi. Hindi ako makatulog dahil naaalala ko ang aking nakita. Hindi ko malilimutan ang pagbago ng anyo ng bunganga ng manikang iyon, na tila ba sinapian ito ng halimaw. Inabot na ako ng hating gabi hanggang sa makatulog na lamang ako sa pagod at puyat. Naalimpungatan ako nang makaramdam akong may gumagalaw sa aking likuran. Dahan-dahan ko itong nilingon at naririnig kong may bumubulong na, Grace, ako ito, ang Mami Lourdes mo. Paglingon ko ay halos kumawala ang kaluluwa ko sa takot nang makita ang manika. Agad akong tumakbo palabas ng kwarto at humingi ng tulong kay Lolo Obet na nasa sala. Ramdam ko pa din ang titig ng manika sa akin habang ako ay tumatakbo papalayo
na tila ba sumusunod ito. Mabuti na lamang at sinalubong ako ni Lolo at dinampot nito ang manikang nakasunod sa akin. Habang hawak ni Lolo Obet ang manika, bumulong ito ng wikang hindi ko maintindihan. Tila ba dinadasalan nito ang manika habang hawak niya ito. Nang matapos ang kanyang dasal, hiningal si Lolo na umupo at lumapit sa akin para ipaliwanag ang lahat. Ipinaliwanag ni Lolo Obet sa akin ang misteryosong bumabalot sa manikang iyon. Nagsimula daw ang lahat nang mapansin niyang dinadasalan ni Lola Nita ang manika. Naabutan pa niya na nilagyan ni Lola ang manika ng naiwang buhok ni Mami Lourdes. Dati pa daw niyang napapansin na may kakaiba sa manikang iyon simula ng dasalan ni Lola Nita, pero hinayaan niya lang dahil nakatulong ito sa kalungkutan nila nang mamatay si Mommy. Ngayong nadamay na ako, kailangan na daw palayasin ni Lolo Obet ang espiritong sumapi sa manika. Mabuti na lamang ay may mga alam na dasal si Lolo panlaban dito. Dahil sigurado daw siya na hindi si Mami Lourdes ang sumanib sa manikang ito. At kung anumang masamang nilalang ang natawag ni Lola Nita noon, ay sigurado siyang hindi maganda ang intensyon nito. Sana lang ay wala nang ibang sapian pa ang masamang espiritong iyon sa aming bahay. Magandang araw. Ako si Blue. Ang ating kwento ngayon ay pinadala ng isa sa ating mga tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na tumulong sa kanyang lola sa isang karinderya, kung saan sila ay nagluluto ng espesyal na bulalo na nababalot ng kababalaghan. Ako po si Joseph at ito ang aking kwento. Nangyari ang aking kwento noong ako ay 10 taon pa lamang. Naghiwalay ang aking mga magulang at nakitira kami ni nanay kay Lola Pasing na ilang taong kong hindi nakikita. Si Lola ay tahimik lamang at laging nakababad sa pagluluto sa maliit niyang karinderya sa tapat ng bahay. Hindi kami masyadong bumibisita sa kanya noong mas bata pa ako, kaya naman bago sa akin ang pakikisama kay Lola. Hindi kalakihan ang karinderya, ngunit dinarayo ito ng maraming tao. Nakakapagtaka na kahit nasa bandang looban kami ay pinupuntahan pa din ito. Ang sabi nila, ang bestseller daw ay ang milagrosong bulalo na timpla ni Lola Pasing. Ako ay inatasan bilang tagalinis sa karinderya ni Lola Pasing habang nagtatrabaho si nanay sa umaga. Nababantayan ako ni Lola at nakakatulong pa ako sa kanya. Kaya naman, ilang linggo ko siyang napapanood kung paano magluto ng kanyang bulalo. Nang makita ko kung paano niya ito ginagawa, ay mukhang normal lang kung ito ay titignan. May malalaking buto, mga sahog na gulay at mamantikang sabaw. Ngunit nang tinikman ko ito ay may kakaibang linamnam na hindi maipaliwanag. Bali-balita pa na may kakaibang epekto ang bulalong ito. Madaming mag-asawa ang bumibisita sa amin dahil ang mga kumakain daw ng bulalo ay milagrosong nabubuntis. Maraming mga babae ang nagsasabing parang may faith healing daw ang bulalo ni Lola Pasing. Relihiyoso si Lola at madami itong mga santo sa bahay, kaya hindi na ako nagtaka kung bakit
na pag-uusapan na isa itong manggagamot. Kahit na sumisimbolo ng pagkabanal ang mga gamit na ito, nakakatakot pa din ang mga rebulto ng santo para sa isang batang katulad ko. Isang gabi, napansin kong parang masama ang pakiramdam ni Lola habang kami ay nagliligpit sa karinderya. Sinabihan namin ni Nanay na magpahinga na siya at matulog ng maaga. Pagkatapos kong maglinis, napadaan ako sa kwarto ni Lola at kinilabutan ako sa aking nasilip. Nakatalikod si Lola sa akin at naririnig kong may kinakausap ito sa dilim na tila ba umiiyak siya at nagmamakaawa. Humihingi ito ng patawad at nagsasabi na wag muna siyang kunin nito. Tumayo si Lola at may nilapag na libro sa tabi ng kanyang kama. Nakakakilabot ang librong hawak ni Lola Pasing. May mga ugat-ugat ito at kulay itim na tila ba nasunog na balat ng tao. Binuksan niya ito at nagbasa ng mga salitang hindi ko maintindihan. Natanaw ko din ang hugis ng isang demonyo sa mga pahina ng libro. Kinilabutan ako sa aking nakita. Hindi ko inaasahan na isang madasaling tao tulad ni Lola Pasing ay nagdadasal sa isang demonyo. Hindi ako makatulog noong gabing iyon kakaisip sa mga sinabi ni Lola tungkol sa pagkuha sa kanya. Kaya napaisip ako na baka hindi faith healing ang dahilan ng pagbubuntis ng mga babaeng kumakain ng bulalo niya. Baka dahil ito sa pagdadasal ni Lola Pasing sa demonyong iyon at nagdulot ng milagro sa kanila. At naisip kong baka sinisingil na siya kaya niya sinabing kukunin na siya. Kinabukasan, habang tumutulong ako sa karinderya at sinasalubong ang mga mag-asawa na gustong makakain na milagrosong bulalo, napansin kong nanghihina si Lola Pasing habang siya ay nagluluto. Inalalayan ko siya, ngunit matamlay ito at namumutla. Nag-umpisa na akong mag-abot ng mga niluto ni Lola. Maingay sa pagkukwentuhan ang mga kumakain habang ako naman ay nag-aalala sa kalagayan ni Lola Pasing. Napansin kong nakatulala na lang si Lola nang biglang may sumigaw na babae. Tumitili ang babae dahil sa nakita nito sa bulalo. Nagsigawan na din ang ibang mga customer at nagtakbuhan papalabas ng karinderya. Nagalit sila at nagreklamo, ngunit umalis na lang nang makitang nangihina ang may-ari. Si Lola Pasing ay nakasandal na lang sa kinauupuan niya. Nakita ko ang mga butiki at insektong lumulutang sa nakahain na bulalo. Hindi ko alam kung paano napunta ito sa mga niluto ni Lola dahil binabantayan ko siya noong ginawa niya ito. Walang ibang hinalo si Lola bukod sa pagbulong nito habang nagluluto. Ipinaliwanag niya sa akin na ipinamana sa kanya ang libro kung saan tinuruan siya kung paano gumawa ng pagkain na makakatulong sa iba, ngunit ang kapalit ay ang kanyang kaluluwa kapag siya ay namatay. Tinawag ako ni Lola para magpatulong na itayo siya at dalhin sa kwarto niyang puno ng mga santo. Nararamdaman na daw niya ang pagsundo ng demonyo sa kanya. Natigil ang aming usapan nang biglang makaramdam kami ng kakaiba sa mga rebulto. Pakiramdam namin nakatitig sa amin ang isang rebulto ni Mama Mary at kakaiba ang aming nararamdamang takot. Halos atakihin ako sa puso nang biglang gumalaw ang mga mata nito at tumingin sa amin ni Lola Pasing. At lahat ng rebulto ay biglang gumalaw ang mga mata.
Hindi ako makagalaw sa takot habang si Lola Pasing ay nangihina naman at hindi rin makagalaw. Nagbagsakan bigla ang mga rebulto sa buong kwarto at lalo akong nanginig sa takot. Napasigaw na lang ako nang biglang may nagpakita sa aming harapan. Isang demonyo ang lumitaw sa kwarto ni Lola Pasing. Nagmamakaawa si Lola na huwag siyang kunin at pakawalan ang kanyang kaluluwa. Nais lang naman daw niyang tumulong kaya niya nagawa ang mga bulalo. Tumawa lang ng malakas ang demonyo at bigla itong lumapit. Pinalutang nito si Lola Pasing na para bang ito ay nasasakal. Hindi makahinga si Lola at humihingi ng tulong sa akin habang tinuturo ang libro. Agad kong kinuha ito at sinilaban gamit ang kandila sa altar ng kwarto. Nagsisigaw ang demonyo na tila ba nasusunog ito hanggang sa ito ay maglaho. Bumagsak ang katawan ni Lola sa sahig at hindi ito gumagalaw. Ginigising ko si Lola at naramdaman kong hindi din siya humihinga. Humingi agad ako ng tulong sa kapitbahay at pilit na tinatawagan si nanay. Pagdating ng mga ambulansya at pulis, ipinaliwanag ko ang mga nangyari, ngunit hindi sila naniwala sa isang batang tulad ko. Sinabi nila sa akin na stroke ang ikinamatay ng aking lola at may mga witness na mga customer na nakitang nanghihina ang matanda. Ilang taon na rin ang lumipas. Nakapag-asawa na ako at hanggang ngayon, pilit ko pa din kinalilimutan ang mga naganap noong bata ako at tanging asawa ko na lang ang nagbibigay saya sa akin. Ang tanging problema lang ay hirap kaming magkaanak. Kaya naman, hindi niya dapat malaman ang sakripisyong kailangan kong gawin. Maibigay lang ang anak na matagal na naming hinahangad ngayong siya ay nagbubuntis. Dahil hanggang ngayon, tanda ko pa kung paano gawin ang milagrosong bulalo ni Lola Pasing. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na napadaan sa isang ukay-ukay para mamili ng mga damit. Ngunit hindi niya inaakalang may nakakabit na kababalaghan sa kanyang mga pinamimili. Lahat naman tayo ay gustong makatipid sa pagbili ng mga gamit at damit. Kaya naman, isa sa ating solusyon para di mapamahal ay ang pagbili sa mga ukay-ukay. Ngunit sa aking karanasan ay naging mas maingat na ako sa pamamili ng aking mga binibili sa ukay-ukay. Ako nga pala si Karen. Ang aking kwento ay nagsimula nang ako ay napadaan sa isang ukay-ukay at naisipang bumili ng aking mga susuotin sa paparating na debut ng aking matalik na kaibigan. Naisip kong dun na din ako bumili ng aking ipangre-regalo sa kanya. Buong araw akong naghanap ng damit at nakabili ako ng aking susuotin, ngunit wala pa akong mapiling regalo para kay Miranda. Pagbaba ko ng LRT ay saktong may nadaanan akong isang maliit na ukayan kung saan may iilang tao ang nakikitingin. Naisip kong maghanap dito ng mga damit. Si Miranda ay aking kababata at lagi kaming napagkakamalan na magpinsan dahil malapit kami sa isa't isa noon pa.
magkasukat din kami ng damit kaya naisip kong bumili na din ng extra kong damit. Nang magbabayad na ako ay nakakapagtakang parang walang tao sa paligid. Biglang tumambad sa aking harapan ang isang matandang babae. Siya daw ang may-ari ng ukay-ukay. Agad akong nagbayad sa kanya at binalot na niya ang aking mga pinamili. Napatanong ako kung saan niya nakukuha itong magagandang mga damit at ngumiti lang siya. Nagtaka ako dahil hindi niya ako sinagot kaya naman umalis na lang din ako. Habang nasa biyahe ay tuwang-tuwa ako dahil maganda ang jacket na pamatong na binili ko para sa sarili ko at yung bestida na napili ko para kay Miranda. Pag-uwi ko ay binalot ko na agad ang aking regalo. Nang nagdebut si Miranda ay inabot ko sa kanya ang aking regalo at tuwang-tuwa siya nang kanyang buksan ito. Sinabi niya na excited siyang suotin ito at susukatin na niya agad iyon kinagabihan. Nang matapos ang gabi ay umuwi na ako sa amin para sukatin din ang aking pinamili. Bago ko pa mailabas ang aking mga pinamiling mga damit, ay nagtataka akong biglang tumawag sa akin ang nanay ni Miranda. Sinagot ko ang tawag niya sa aking cellphone at sinabi nitong na ospital si Miranda. Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, ay kinilabutan ako. Tinadtad daw ng sugat at pigsa ang katawan ni Miranda. Di daw nila malaman ang dahilan dahil bigla lang itong lumabas sa katawan ni Miranda habang nagbibihis daw ito. Bigla na lang daw siyang sumigaw at nakita nilang nagsusugat ang mga kinakamot nito. Binisita ko si Miranda sa ospital at naisipan kong gamitin ang jacket na aking binili dahil malamig doon. Pagdating ko ay inaalam pa daw ng mga doktor ang sanhi nito, ngunit ang suspetsya nila ay may nakakahawang sakit itong nakuha na kumakalat sa balat. Nung pauwi na ako sa amin, ay napansin kong bukas pa ang ukay-ukay na aking pinagbilhan. Naisip kong bilhan si Miranda ng scarf o panlamig dahil naisip kong baka lamigin ito sa ospital. Nagulat ako pagpasok dahil ibang tao ang sumalubong sa akin na nagpakilalang may-ari. Nang tanungin ko kung nasaan ang matandang babae, ay nagtaka ang lalaking Chinese dahil siya daw ang may-ari nito. Nang ipinaliwanag ko ang itsura ng babaeng nagbenta sa akin, ay sinabi niyang baka iyon yung pulubi na tumatambay sa kanyang tindahan. Sinabi ng may-ari na laging pumapasok ang matandang babaeng iyon at nagpapanggap na may-ari kaya itinaboy na niya ito. Umuwi ako nung gabing iyon na nag-aalala kay Miranda. Kaya naisipan kong ibigay sa kanya ang jacket na bagong bili ko. Dahil magkasukat kami ng damit, ay naisip kong sukatin muna ang bagong jacket na aking nabili. Isa itong panlamig na jacket at sigurado akong magugustuhan ito ni Miranda. Maya-maya ay nakaramdam ako ng pangangati at nang tanggalin ko ang jacket ay napasigaw ako. Puno ng pigsa at sugat ang aking katawan at kamot ako ng kamot sa sobrang kati. Namumula-mula ang aking balat at napuno ng nana ang mga ito. Nagsisigaw ako sa takot at agad kong pinuntahan ang aking magulang para dalhin ako sa ospital. Ipinaliwanag sa amin ng doktor na nakakuha daw ako ng tinatawag na flesh-eating bacteria na nakukuha sa mga maruruming bagay. Agad kong tinawagan si Miranda
at napag-alaman na ganun din daw ang nadiskubre na nangyari sa kanya. Nang imbestigahan pa ay nadiskubring galing daw ito sa mga damit na sinuot namin na parehong galing sa ukay-ukay. Nang puntahan ito ng aming pamilya ay nagulat silang ipinasara na ito matapos ang maraming kaso ng flesh-eating bacteria sa mga namili dito. Napag-alaman din na ang matandang babae daw ang dahilan dahil nagsusukat daw ito ng mga damit sa ukay-ukay kapag walang nakatingin. Nalaman din na nakatira ang babaeng iyon sa sementeryo at nagnanakaw ng mga damit sa mga patay para suotin. Simula noon ay naging maingat na ako sa pamimili ng mga ukay-ukay at sinisiguradong labhan muna maigi ang mga damit ng ilang beses. Hinding-hindi na rin ako nagsukat pa ng damit hanggat hindi ito nilalabhan. Kaya mag-ingat tayo bago tayo bumili sa mga ukay-ukay. Magandang araw. Ako si Blue. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa 4 na magkakaibigan na nagkayayaang maglaro ng Spirit of the Glass sa kanilang paaralan hanggang sa may magpakitang isang nakakatakot na nilalang sa kanila. Ang pangalan ko po ay Ben. Napagkatuwaan naming 4 na magkakaibigan na magkayayaang maglaro ng Spirit of the Glass. Kilala kasi itong paaralan namin sa dami ng mga kwentong katatakutan at ang pinakasikat ay ang pugot na ulo ng pari na nagpapakita paggabi. Uso kasi yung Spirit of the Glass kaya naisipan namin na gawin yun pag nagpagabi kami sa school. Ang magkakasama ay ako, si Alicia, Maddie at Tonton. Magnobyo si Maddie at Tonton at kambal sina Maddie at Alicia. Sakto na magkakaklase kami kaya sabay-sabay na kaming nagpagabi. Madilim na nun sa aming school at nagdahilan kami sa mga guard na gumagawa kami ng research tungkol sa mga multo. Kaya hinayaan lang nila kaming magpagabi. Naisipan namin na tumambay sa isa sa mga classroom at nagsimulang maglaro ng Spirit of the Glass. Matagal na kaming magkakakilala ng kambal. Kapitbahay ko lang sila at noong mga bata pa kami ay magkakalaro na kami. Dati ay laging tinutokso si Alicia dahil meron daw itong sixth sense at nakakaramdam daw ng mga espiritu. Kaya naman, kampante kami dahil kasama namin ang tulad niya. Nilatag namin ang Ouija board at nilagay ang baso sa ibabaw nito. Natatawa pa kami noon dahil nagkakatakutan na ang magnobyo. Nagsindi kami ng mga kandila at nagpatay ng ilaw. Nilapat namin ang mga daliri sa baso at nagtawag ng mga kaluluwa. Si Alicia ang nagtawag sa Spirit of the Glass. Nagsabi siya na, Espiritu, Espiritu, magpakita ka. Igalaw ang paso kung nandyan ka. Sa una ay walang nangyari, pero nakaramdam kami ng kakaiba matapos ang ilang sandali. Nagulat kami nang biglang gumalaw ang baso. Siniko pa ni Maddie ang nobyo niyang si Tonton para sabihin na huwag galawin ang baso. Nagpunta ang unang letra sa L at I. Nakasimangot na si Maddie at inaway na si Tonton dahil pinaghihinalaan niya na ginagalaw lang ang baso bilang kalokohan at pananakot sa kanya.
Natatawa si Tonton na nagsabi na hindi siya ang gumagalaw nito. Nagsabi ako na alisin ng sabay-sabay ang aming mga kamay sa baso. Tumigil ang aming pagtawa nang alisin namin ang aming mga kamay at patuloy na gumalaw ang baso sa ibang mga letra. Mag-isang gumagalaw ang baso papunta sa letrang N at G. Natahimik kaming lahat at nag-umpisang matakot. Natatakot na kaming apat at nararamdaman namin ang biglang paglamig ng paligid. Nagsabi si Maddie na itigil na namin ang paglalaro at umalis na lang. Sinagot siya ng kambal niya na kailangan tapusin ang laro para di sila sundan ng kaluluwa. Itutuloy na namin ang laro nang biglang may malakas na ihip ng hangin. Namatay ang mga kandila sa kwarto at nagsigawan kami sa takot. Walang bukas na bintana sa kwarto kaya nagtaka kami kung paano nakapasok ang malakas na hangin. Nagtakbuhan kami papalabas ng kwarto sa takot. Madilim na ang buong school at wala ng katao-tao. Nakarinig kami ng tunog ng kampana kaya mas kinilabutan kami. Malapit na kami sa guardhouse nang nagsabi si Alicia na tumigil muna kami sa pagtakbo. Sinabi niya na kailangan naming ituloy ang laro para magawa ang ritual para paalisin ng tuluyan ang kaluluwa. Nag-alangan kaming tatlo pero sumang-ayon si Tonton kaya bumalik kami sa kwarto at nagsindi ulit ng kandila. Sabi ni Alicia na nararamdaman niyang kailangan naming ibalik ang aming mga kamay sa baso para matapos ang sinasabi nito. Umiiyak na si Maddie sa takot at namumutla na kami ni Tonton. Binalik namin ang aming mga kamay sa baso. Naramdaman naming parang may humihila sa aming kamay habang kinagalaw ang baso at nagtuloy ito sa letrang O at N. Inantay namin na gumalaw ulit ito ngunit tumigil lamang ito. Tinandaan namin ang mga letrang nauna at nanigas kami sa takot dahil ang salitang binubuo nito ay ang salitang lingon. Tumakbo kami sa hallway nang mapansin na sumusunod ang pugot na ulo ng pari sa amin. Napansin namin na bumalik lamang kami sa hallway kung saan kami nag-spirit of the glass na tila kami ay ayaw paalisin ng kaluluwa. Takot na kaming lahat at ang pinaka nagpapanik ay si Tonton. Kinakalma siya ni Maddie ngunit sa kagustuhan nitong makalayo sa multo ay nagbato ito ng upuan sa bintana. Nabasag ito at sa gulat namin ay tumalon si Tonton. Duguan ang katawan nito sa baba at biglang nagdatingan ang mga gwardya. Hinimatay si Maddie sa trauma nang makita ang nangyari sa kanyang nobyo. Natulala na lamang ako at napansing nawala ang pugot na ulo na parang bula. Ilang araw na ang nakalipas at nagluksa ang aming paaralan dahil sa nangyari. Pinagbawal na din ang magpagabi sa eskwelahan at lagi nang may mga gwardya ang nakabantay. Gusto na namin makalimutan nila Alicia at Maddie ang nangyari kay Tonton. Ngunit kinikilabutan pa din ako at kinakabahan dahil sa di malamang dahilan ay may basong laging sumusulpot kung saan man ako lumingon na tila ba sinasabing hindi pa tapos ang aming laro.
Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Blue. Ipinadala ng isa sa ating mga tagapakinig ang ating kwento ngayon. At ito ay tungkol sa isang lalaki na naging suki sa isang bagong lugawan na sa gabi lamang nakabukas, kung saan nababalot ng mga kababalaghan ang pamilyang nagmamay-ari nito. Ako si Carlos at nag-umpisa ang aking kwento nang mahilig akong kumain dati sa isang lugawan na nagbukas malapit sa amin. Lagi akong nakatambay sa labas kapag gabi, kaya naman napansin ko agad ang isang bagong bukas na lugawan sa tapat namin. Ang lugawang ito ay maliit lamang at napansin kong wala halos pumupunta dito. Siguro dahil na rin sa hindi kalinisan ang lugar nito. Naisipan kong subukan pa din ang lugaw dito at nagpakilala agad ang mga may-ari ng karinderya pagdating ko. Nagpakilala silang dalawa bilang si JR at Poleng. Sila ay magkapatid umano at bagong lipat lang sa kanilang pwesto. Buntis si Poleng at mukhang mabait ito. Ngunit may kakaiba kay JR. Mukha itong marumi, malagkit ang mga titig sa mga customer at lagi itong naglalaway. Nang abutan ako ng lugaw, hindi ko nalang pinansin ang magkapatid at agad na tinikman ito. Masarap at malasa ito, ngunit napansin kong medyo matigas ang laman na baboy na nilagay nila rito. Naisip kong maaari kong balik-balikan ang lugawan na ito dahil ayos naman ang lasa at mabait sa akin si Poleng. Naging magkasundo kami, pero nag-aalala ako sa kanya nang may mabalita ang nawawalang babae malapit sa amin. Huling nakita daw ito isang gabi malapit sa lugawan. Kaya naman natakot ako para kay Poleng dahil baka hindi ligtas para sa kanya ang lugar nila. Nagkagulo ang mga barangay nang mahanap ang babae. Nakasako daw ang putol-putol na parte na katawan nito na natagpuan sa mga basurahan. Ang pinakamalala pa ay maraming parte ng katawan nito ang hindi pa natatagpuan. Ilang gabi din na nagkaroon ng curfew kapag gabi, kaya hindi ako nakakadalaw sa lugawan. Nang makalabas ulit ako, bumisita ako sa lugawan at nangamusta kay Poleng. Pagdating ko, si JR pa lang ang nagluluto. Nakangiti siya sa akin, ngunit nakakatakot ang ngiti nito. Buti na lamang ay dumating agad si Poleng at agad kaming nag-usap. Kinamusta ko si Poleng at nagsabi siyang ayos lang naman daw siya. Ligtas naman daw siya dahil kasama niya ang kapatid niya sa lugawan. Napanatag ako kaya nagkwentuhan pa kami tungkol sa personal na buhay. Galing daw silang probinsya at matagal nang patay ang kanilang mga magulang. Alam daw niya na may pagkawirdo ang kapatid nito, pero malaki ang naitulong nito simula pa nung mga bata sila. Tinanong ko siya kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Natigil ang aming usapan nang dumating si JR. Halatang nanigas sa takot si Poleng nang tumabi ang kanyang kapatid sa amin. Si JR ang sumagot sa tanong ko kay Poleng at sinabing naglayas ang ama ng anak ni Poleng. Pagtayo ni JR, nagtaka ako dahil may inabot na sulat sa akin si Poleng. Nagtaka ako at binuksan ito pag-uwi. Nagulat ako dahil humihingi ng tulong si Poleng. Hindi ako makatulog dahil iniisip kong maigi kung ano ang dahilan ng biglang paghingi ng tulong ni Poleng. Napaisip ako kung ano ang posibleng dahilan bakit parang kinabahan siya nang nagtanong ako tungkol sa kanyang asawa. Napaisip ako kung bakit sila umalis sa kanilang probinsya
at baka konektado ito sa ama ng batang kanyang dinadala. Lalo akong napaisip nang may mabalitaan na namang merong batang nawawala dito sa amin. Napagtanto ko na simula nang dumating sila ay doon nagsimula ang mga balitang nawawalang tao sa aming barangay. Lumabas ang katawan ng batang nawawala at muli putol-putol at nakabalot ang katawan na natagpuan sa basurahan. Lalo kong pinagdududahan si JR dahil huling nakita daw ang bata malapit sa lugawan mismo bago ito nawala. Binalak kong puntahan na si JR at harapin siya sa kanilang lugawan at para iligtas na din si Poleng kung sakaling nasa panganib ito. Naisip kong baka kaya sila umalis ng probinsya ay dahil pinatay ni JR ang asawa ni Poleng. Nagmamadali akong pumunta sa kanilang lugawan kahit sarado pa ito at balak kong i-record ang magiging usapan namin sa aking cellphone. Pruweba ko ang sulat na inabot sa akin ni Poleng para mapaamin ko si JR sa kung anong ginawa niya. Pagdating ko, nagluluto si JR sa malaking kawali. Nakangiti pa din ito ng nakakatakot. Hindi ko pinahalata na nagre-record ako at umupo muna. Tinanong ko si JR kung nasaan si Poleng. Inabutan lang ako ng lugaw ni JR at amoy na amoy ko ang bango. Sinabi niya sa akin na wala si Poleng dahil nanganak na daw ito. Nagulat ako nang makarinig ng kalampag sa may kusina. Tumakbo agad ako papunta roon at nagulat sa aking nakita. Nakatali si Poleng. Nasa sahig at duguan ito. Umimpis na ang tiyan niya kaya nagtaka ako kung saan napunta ang sanggol. Pagtingin ko sa paligid ng kusina, nagulat ako sa aking nakita dahil puno ito ng mga parte ng katawan ng tao. Halos masuka ako sa aking napagtanto. Sinahog ni JR ang sanggol ni Poleng sa lugaw na ginawa nito. Pinakawalan ko si Poleng nang biglang dumating si JR na may dalang kutsilyo. Nanlilisik ang mga mata ni JR habang sinisigawan ako na wag ko daw agawin ang kanyang kapatid. Madami na daw siyang pinatay para lang may maihain para sa kanilang negosyo. Malapit na niya akong masaksak nang maitulak ko siya. Nakalaban ako at naagaw ang kutsilyo sa kanya. Pinagsasaksak ko siya, nanginginig ako dahil sa kaba at takot. Dumating ang mga pulis at ipinaliwanag nila ang mga nangyari. Naglikom daw sila ng sapat na ebidensya at lumitaw na si JR ang pumapatay sa aming barangay. Nalaman din daw nila na kaya siya tumakas sa probinsya ay dahil pinatay niya ang mga magulang nila ni Poleng. Sa ngayon, binabangungot pa din ako sa posibilidad na nakakain ako ng laman ng tao noong kumain ako sa kanila. Hindi ko maisip kung paanong pati ang sanggol na anak ng kanyang kapatid ay nagawang katayin nito. Ang pinaka nakasusuklam pa dito ay nang nadiskubre ng mga pulis kung sino ang ama ng dinadala ni Poleng. Ayon sa kanila, ilang taong ginagahasa ni JR si Poleng, ang sarili niyang kapatid. At ang sanggol na inihain nito sa lugawan ay ang sarili niyang anak.